Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, sakit lumala. Nako, masama ang pulburon, matindi to. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto mga kababayan, pag-usapan muna natin ito pong sagot ng palasyo, patungkol po dito sa kumakalat na balitang inoperahan daw or ooperahan itong si President Bongbong Marcos Jr. Tapos eto mga kababayan, itong si Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta, pag-usapan din po natin yung mga inilabas nilang mga witnesses. Alright? So wag na po natin patagalin mga kababayan. Ito, simulan po natin dito kay President Bongbong Marcos Jr. Nako po, Pangulong Bongbong Marcos, hindi totoong inoperahan o ooperahan ayon sa palasyo. Ayan mga kababayan, itinatanggi po ng palasyo na ooperahan po ang ating Pangulo, Sabi po dito ni Jose Cler Castro mga kababayan, wala pong ganoong balita na maibibigay tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So, yan po ay fake news ayon kay Castro. So, mga kababayan, hindi pa pala confirm kung ito ba talaga ay fake news or totoo. Kasi hindi pa pala nakakausap ni Jose Cler Castro ang Pangulo. Pero may mga kumakalat na ganitong balita, At I think nagmula siguro ito kay sino to? Kasi Senator Amy Marcos mga kababayan, di ba? Ito ay matapos ma-ospital ang Pangulo noong nakaraang linggo dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine. Ayan mga kababayan. Fake news daw pero hindi pa po sila nag-uusap ng presidente. So it is not yet confirmed, di ba? Dapat kausapin muna ni Castro yung presidente para pag maglabas siya ng, di ba, ng statement, talagang yung kapapaniwalaan talaga ng taong bayan. So, kasi ito si Castro, labas ng mga statement, Hindi pa pala sila nag-uusap ng presidente pero sinabi niya ng fake news, mga kababayan. Diba? Ito, pag-usapan naman po natin mga kababayan, ito pong mga witness. Ito, palakin nyo natin to. Yan Teka lang. So yan mga kababayan, Yung witness po ni Senator Rodante Marcoleta, si Sergeant Orly Gutesa, okay? Wala pong face mask at nagpakilala po talaga siya. Na siya si Sergeant Orly Gutesa. Ito naman pong witness ni Senator Ping Lacson, may face mask, nakasombrero, hindi makitang muka, at gumamit pa po ng naka-alias pa at nakatikip ang muka, Samantalang si Orly Gutesa mga kababayan, totoong pangalan at walang takip ang muka. Tapos ngayon, sinasabi ni Senator Ping Lacson na sa kanila maniwala ang taong bayan, kay Senator Ping Lacson pumanig ang taong bayan. Paano kami papanig sa inyo, Paano maniniwala ang taong bayan dito po kay Senator Ping Lacson kung ganitong mga testigo ang kanyang inilalabas? At hindi lang yun mga kababayan, Parang ano nga lang parang palamuti lang yung dalawang ito kasi ang sumasagot din naman sa mga tanong ay si Senator Ping Lacson din. Aray ko po. Diba? Kaya Senator Ping Lacson, hindi mo talaga hindi mo maalis sa amin na mga ordinaryong Pilipino na hindi ka talaga pagkatiwalaan dahil dito sa mga ginagawa ninyo Kayo mismo, yung sumisira sa tiwala ng taong bayan sa inyo, di ba? So, kayo mga kababayan, sino po ang mas
kapanipaniwala at sino po ang katiwala. Okay? Senator Dante Marcoleta or si Senator Ping Lacson. Ayan. Yan mga kababayan, just comment down below ang inyong mga opinion at eto, pasadahan po natin ang video ito mga kababayan. Sabi naman po dito mga karibo natin sa caption, sakit ni Bongit lumala dahil sa paggamit ng pulburon. Aba, eto pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Pasok. Pero ngayon, napag-usapan natin siyempre yung nabalita na nagpunta raw ng hospital si Marcos Jr. at siya ay na-diagnose na meron siyang diverculitis. Now, unang-una po, yung taong bayan, may karapatan talaga para malaman kung anong estado ng kalusugan ng presidente. Kasi siyempre, ang presidente ang pinakamataas na opisyalis ng bayan at siyempre yung kalusugan niya ay magdedetermine kung kaya pa niyang gawin yung katungkulan niya bilang presidente. No? So, dapat talaga magkaroon ng transparency, no? Hindi gaya nung nangyari nung nagkasakit ang tatay niya na si Marcos Jr. na talaga palang meron ng kidney failure at kung ano-ano ng sakit tinatago pa, no? At pilit lang talagang binubuhay ng mga panahon na yon, no? So, ang sakit ata ni Marcos Jr. Sr. noon ay lupus na itinago nila sa tao, no? Dahil ayaw nila na malaman na malapit na pwede nang pumanaw yung kanyang ama noong mga panahon na yon. Dahil kapag pumanaw nga, paano pang mangyayari? Talagang yung mga panahon na yon ay talagang ayaw na sa kanya ng taong bayan. So, nagpupumilit. Now, itong diverticulitis, ito po isang gastrointestinal ako naman, hindi doktor, pero tinitignan ko yung Mayo Clinic. Ang sabi naman ng Mayo Clinic talaga, kapag ikaw ay matagal nang gumagamit ng gastrointestinal diseases, ay po pwedeng mangyari. Pero syempre, ang mga pinaka-epekto ng paggamit ng herb, ang pinakamasama dyan sa puso. Kasi nga, para magkaroon ng high, talagang pinabibilis yung tibok ng puso. No? So, ang pinaka-epekto niyan ay pwedeng magkaroon ng heart attack, pwedeng magkaroon ng stroke, pwedeng magkaroon ng blood clot, no? Yan yung mga physical at saka yung gastrointestinal. Yan nga yung rinireklamo ngayon ni Marcos Jr., no? Ngayon, bukod pa dyan, syempre yung estado ng pag-iisip. Pwedeng magkaroon ng paranoia, pwedeng magkaroon ng detachment from reality, at tingin ko, yan naman ngayon ay nakikita rin natin sa pagkatao, sa pag-iisip ni Marcos Jr. dahil hindi na niya naintindihan kung ano nangyayari sa kanyang kapaligiran. So, alam niya, hindi na niya alam na talagang nagdudusa na yung mga taong bayan. Halos sa kalahati ng ating, mahigit pa sa kalahati ng ating mga mamamayan ay talagang naghihirap na. At saka walang patigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero siya parang walang problema sa mundo. Tuloy-tuloy pa rin, party-party rito, singot-singot there and then. Na talagang yan po talaga epekto pinagbabawal. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga mayayaman naman pinagbabawal. Ang sinasabi nila kasi natural daw yung kaya kinagamit nila. Hindi nila alam na talaga ikamamatay po talaga yan. Yan po ang totoo niyan. At ako naman bilang Kristiyano, hindi ko po pinagdadasal na may mangyari sa ating presidente dahil yan po isang kasalanan. No? Pero yun nga po, nasa Biblia rin yan, na ating katawan ay templo ng Panginoon, kinakailangan alagaan at lahat ng umaabuso, lalong-lalo na sa paggamit ng pinagbabawal droga ng gaya ng cocaine ay magbabayad at mapaparusahan. So sa akin ngayon, dapat regular ang pagbibigay ng health bulletin ni Ante Claire kasi inamin na naman nila, hindi nila maitago. No? Alam mo, sa tingin ko, kung pwede nilang itago yan, itatago. Pero dahil nga kinailangan ng dalhin sa ospital at hindi naman siya po pwedeng madala sa ospital na walang nakakaalam dahil syempre napakadaming PSG niyan para pagpunta ng ospital, sinabi na nilang katotohanan. Pero nag-isip po yung mga yan kung itatago muna at hindi. At ang sabi nila, hindi maitatago yan dahil alam nyo naman, no? Dahil ang St. Luke's naman, napakadaming mga pasyente niyan. At ang balita ay dun sa St. Luke's, Quezon City din nila kasi mas malapit na yung St. Luke's, Quezon City sa Malacanang kesa yung St. Luke's sa BGC, no? Depende rin siguro kung sino yung doktor. Pero ngayon talaga, ang dapat na aminin ng Malacanang yung estado ng kalusugan dahil nga sa paggamit ng koma, no? Lahat naman ng tao titingin lang kay GPT kung posible na yung kanyang karamdaman ay dahil nga sa akin. At ang dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na yung estado ng pag-iisip. Kaya pa ba niya talaga maging presidente? Dahil talagang ang
ang long-term use ng bago o ibang bersyon ng realidad na parang malayo na sa realidad yung mga iniisip mong nangyayari sa iyong mga paligid. At yan naman po ay nakikita natin dahil tignan nyo, talagang gusto niya makisali sa gera na wala namang kinalaman ng Pilipinas. Bakit natin babantayan ng Taiwan? Bakit tayo magpapakamatay sa mga Taiwanese? No? Bakit niya hinahayaang gamitin ang teritoryo natin ng mga dayuhan at bakit nga niya tayo kakalikarin sa gera na wala naman tayong kinalaman, no? Tapos ano pa yan, no? Ang sabi ni President Trump, napakagaling mag-negotiate ni Bagag Jr., no? Pero 20% yung taripa na sinisingil sa lahat ng pagpasok ng mga kalakal na binibenta natin sa Amerika, samantalang ang mga Amerikano, di natin sinisingil ₱1. Yan daw yung napakagaling na negotiator. Napakagaling na negotiator para itangkilik ang interes ng mga Amerikano kaysa ng mga Pilipino. So tingin ko, since sila naman ay nagkaroon ng partial transparency dun sa karamdaman ni Marcos Jr., let them go all the way. Kasama na yan sa health bulletin, talagang yung estado ng kanyang pag-iisip. At saka, dyan na naman, uulitin na naman natin, no, yung hair follicle test. Dahil talagang hindi na maitatago ang epekto ng ang akin na lang is bukod doon sa sinabi ni Amy Marcos na talaga wala kasi nag-aalaga sa kalusugan niya. Para naman may mag-aalaga sa kalusugan niya, ilantaran daw ang paggamit na pinagbabawal ng sabi ni Cathy Binag doon sa tahanan sa Forbes Park. Talagang mga bisita. Sa pagkain, parang aperitif, parang appetizer, no, sa kanila, no. Pero yan po talaga ay gawain ng mga mayayaman, yung mga pinagbabawal appetizer, no. Pero yun nga ang problema kasi presidente na siya. Napabalita nang siya estudyante sa Inglaterra, na kilo-kilo ng sa bahay. Pero mga panahon yun, hindi siya presidente. Siya estudyante. Wala siyang pananagutan sa taong bayan. At saka wala siyang mga problema na dapat bigyan ng solusyon, no, para sa taong bayan. Ang kanyang problema lang yung kanyang sarili, no. So wala tayong pakialam yung mga panahon na wala siya sa gobyerno at siya gumagamit ng pinagbabawal na naman. Ano ba yan? Yan ba ang gaganti niya doon sa tiwalang binigay sa kanya yung sa pagkakataon na ibangon ang pangalan ng mga Marcoses, yan pa ang igaganti niya. Ang talagang bisyo, dahilan na para bagang wala tayong presidente na in charge. Talaga naman po, tignan yung mga problema sa Pilipinas, parang wala talagang presidente. Pang-araw-araw na problema. Yung walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, yung problema ng traffic, yung problema ng korupsyon. Parang walang gobyerno. Kasi nga, may sariling mundo ang ating presidente. Nako, yan po mga kababayan, no? Di ba, sabi nga doon sa balita, mga kababayan, under observation po, no? Medical observation itong si President Bongbong Marcos Jr. Bakit kaya hindi na lang mga kababayan, no? Idiretso na lang hair follicle test para malaman talaga ng taong bayan, no? Kung ano ba talaga ang totoo. Gaya nga sabi ni Attorney Harry Roque, hanggang ngayon yan pa rin ang panawagan ng taong bayan, no? Ang malaman ng katotohanan sa likod po ng misteryo ng pagiging addictus. Diba? Hindi na ito misteryo. Kasi meron na pong witness mismo yung kapatid niya, mga kababayan, si Senator Amy Marcos ang nagsasabi. Diba? Hindi na po ito misteryo. Pero nagiging ganun pa rin, naging mystery pa rin kasi hindi naman nagpapatest, no? But yung hindi niya pagtitest, mga kababayan, hair follicle test, parang nagja-justify na rin na totoo itong mga ganitong pangyayari, itong mga ganito, diba? Na usap-usapan. Kasi ayaw rin nila Isa lang naman ang sa lahat ng ito sa lahat ng nangyayaring ito, hair follicle test po ang sagot. Kasi pag yan po ay nag-negative or positive, doon po natin malalaman, no, kung talagang karapat-dapat or hindi karapat-dapat maging presidente si President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Para naman kahit paano, mga kababayan, umusad, no, ang ating bansa. Kasi hindi po talaga diba? Pababa ang natin trend. Hindi pataas kung sa trading pa, diba? Kung ikaw po ay familiar sa mga graph, no? Pababa po ang graph natin, mga kababayan. Hindi po pataas hindi progressive, no? Decreasing, mga kababayan. So,
napakalaki pong ano nito, napakalaking kumbaga sakripisyo na rin, di ba? Kung magpa-hair follicle test siya. Oh. Tapos malaman natin, kung negative, di much better mga kababayan. No? Pero kung positive, much better din. Lahat win-win lahat mga kababayan, walang talo sa atin. Kung mag-negative, panalo pa rin tayo. Kung mag-positive, panalo pa rin tayo. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito mga kababayan? Just comment down below. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.